Ibalik na natin lahat. Ayan kung makikita nyo. So, tignan natin kung ano yung resulta ng ating ginawa. Eto, on natin. Yun. Kita nyo yun, guys. Okay, hello, what's up mga kaibigan? Isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, kung manonotice nyo, yung last video ko is nagpalit tayo ng ating kumbaga yung mga ilaw ng ating gauge cluster. So ngayon sa araw na to, ngayon magpapalit naman tayo ng ilaw nitong ating mga controls dito. Ayan, ito kasi although hindi siya pundido yung mga ilaw dito, pero sobrang hina, halos hindi makita. And of course, ito yung hazard switch natin, supposed to be umiilaw din to, pero ito wala, hindi na umiilaw. So try nating ayusin to. Magpapalit tayo ng LED. Actually nag-order na ako ng mga LED na ilaw niya, but hindi lang ako sure kung tama tong size na nabili ko, kasi ito, at yung size nito is T3 yata. Ayan, medyo maliliit siya. And tignan natin kung tama yung size dito. Kasi sa pagkakaalala ko, dito parang medyo malalaki. I don't know. Try natin, tignan natin. So without further ado, ayan, simulan natin. Tara. Ayan, okay. So simulan na natin guys. Okay, so sa pagpalit ng mga ilaw dito sa ating controls ng ating aircon, ito medyo matrabaho konti. Medyo marami-rami tayong kailangang pagtatanggalin, ano. So unang-una nating tatanggalin guys, itong buong panel na to. Ayan. Ito, okay, kung makita nyo, itong buong panel na to dito sa ating transmission switch, sa ating transmission lever. Ayan, kung makita nyo, tatanggalin natin buo to. After that, pangalawa, eto. Okay, tatanggalin natin to. Pag natanggal na natin to, may kailangan tayong dalawang screw or tatlo yata doon sa ilalim na kailangan pagtatanggalin. And saka lang natin ma-access at matatanggal itong buong set na to. Itong buong head unit, head unit na to. Dito, pagtatanggalin natin. And after that, pagtatanggalin din natin tong mga knob na to, saka natin ma-access yung pinaglalagyan ng mga ilaw na. Okay? Ito rin, ganito rin. So medyo matrabaho sa konti to. So medyo nag-aalangan nga ako magpalit nito kasi baka mali yung size na nabili kong ilaw, and of course magbubukas ako, so parang sayang lang. Pero magagamble na ako, try ko na, baka kasya naman to. So, of course, again, tatanggalin natin to. So, para sa pagtanggal sa buong panel na to, unang-una, kailangan nating tanggalin ito lang. Okay, itong part na to. Ayan. Itong part na to, malatanggal natin. Then, mayroong dalawang screw doon. So, let's go. Ito, naka-clip lang. Okay. Tawag dito. Ayan. Yung isang kamay nakahawak sa phone. And, so, mabilis na siya tanggalin. And, dito natin makikita yung dalawang screw dito sa loob. You know. Ito. Okay. So, kailangan natin i-unscrew yan. Okay. Yan. Pagtatanggalin dito, sa likod na part, dito sa ilalim, mayroong dalawa dyan na screw. Pero dito sa akin, wala na. And, pag natanggal na, pwede ko na itong hugutin. Ayan o. Dito sa unahan. Dito sa part na to. Ayan, this side yan. And dito sa kabila. Ayan, meron din isa dyan. So, kaya lang, ito sa akin, hindi na nga kompleto. So, ayan, mabilis ko na siya matanggal. Okay, yan guys. So, yun, natanggal na natin yung buong panel na yun. Ayan o, andun sa likuran. So, yan. So, of course, next natin na tatanggalin dito, is dito muna. Ayan. So, itong parang ashtray siguro ito. Ayan o. So, tatanggalin mo yan buo, and merong screw doon sa loob. Ayan o. Yun. Kita nyo yun? Merong dalawang screw na kailangan pagtatanggalin doon. Saka natin matatanggal to ng buo. Ito, buong panel to, kailangan rin tanggalin to. Okay? So, unscrew natin.
Yung sa loob. Ayan, oh. Actually, ito kahit hindi na try natin hindi na pagtatanggalin to kasi sasabay rin din naman nito. Ito pag hindi natin tanggalin, ito yung importante. Ito yung isa. Ayan. Okay. Okay, yan. So, natanggal ko na. So, eto, kahit hindi natin tanggalin to guys. Yan, itong screw na yan. Yan, so, yan, kahit hindi natin tanggalin. Importante ito. Ito, kailangan natin tanggalin yan. So, ayan. So, pwede na natin hugutin to. So, mayroon lang isang screw. And, pwede na. Ayan. Voila. Tanggal agad. Okay. So, isang screw lang. Okay na. Yan. Of course, next natin na gagawin is mayroon dalawang screw dito sa ilalim. Okay. Ayan, oh. Ito, isa, tsaka dalawa. Okay. So, yan yung kailangan nating tanggalin. Pag natanggal natin yung screw na yan, pwede na nating hugutin tong buong panel na to. Yung buong What? Okay, head unit. Pwede na nating tanggalin. Yan. Okay, so natanggal ko na yung dalawang screw doon. Yan, wala na. So, pwede na nating sungkitin. Of course, gamit tayo ng plastic lang na pang tawag dito. Pang sungkit sa ice to guys. Kasi pag gumamit tayo ng metal, let's say for example yung flat screwdriver, so there's a possibility na masira natin to. So gagamit lang tayo ng plastic para hindi masira. Yan. So ayan, oh. Ayan. Okay. Ito. Yan. Dito pa. So ito pa kayo sa taas. Yan. Okay. Ayan. So, mabilis lang siya guys. Ayan, oh. Matatanggal na natin tong buong head unit. Ayan. Ayan, oh. Okay. So, of course, kailangan natin tanggalin ng buo to. So, kailangan pagtatanggalin lang natin yung mga harness dyan sa likuran. So, ito yung harness sa climate control natin. Of course, harness ng radio. And of course, yung antenna. So, kapag may plan kayo kung na magpalit din ng radio dito or yung head unit dito, so yun, pwede rin ganito yung gagawin nyo para sa pagtanggal yan. Ayan. So, eto, tatanggalin lang natin muna. Okay. Importante na matanggal muna natin yung mga harness. Okay. Of course, ito pa. Yan. Hindi naman kayo magkakamali sa pagbalik nito kasi nga may specific na size, so walang problema. Ayan. Ayan. So natanggal na natin yung ito. So ayan yung itsura niya guys. Yan yung mga wiring sa loob. So nabuksan na lang din. So of course pwede na tayong maglinis-linis dito. And ito na siya. Ayan, oh. Okay, so una nating pagtatanggalin, ito muna yung sa ating hazard switch. So dito naka-clip lang naman to. Dali ah. Yan, so naka-clip lang yan dyan guys. Tulak lang natin palabas. Dito may clip yan dyan and saka dito sa ilalim. So mahirap kumuha ng video na nakahawak yung ano. So sandali ah. Ayan, so bali dito guys, meron lang siyang clip dito sa ilalim and saka dito sa itaas. And pwede na sa ating itulak yun. Okay? So ito siya. Ito na yung ating hazard switch. You know. So yung kanyang ilaw dito guys is eto. Itong yung brown na to. Ayan. So, ayan, kung makita nyo, parang dito tamang-tama. So, hopefully correct yung nabili ko. Yan, oh.
Yan. So, sandali Yan. So, ito yung nabili natin. And of course, ito pa yung original niya. So, try natin. Ito, twist lang naman. Tsaka pwede na natin pagtatanggalin to. Yan o. Okay. Okay. Okay, yan guys. So, natanggal na natin. So, ito yung original niya. Halogen pa yan. Sandali Yan. So, halogen pa yan. So, pundido na po yan guys. So, ito yung ipapalit natin. So, mukhang tama naman. Yan o. Halos magsinglaki lang naman sila. Yan. So, check natin. And, I'm hoping na tama din yung sa tawag dito. Para doon sa climate control. Okay. And after that, twist. Yan. Okay na yan. Okay. So, ito na yung original. Yan yung LED. So, try natin mamaya yan. Ayan. So, okay na tayo dito sa ating hazard. So, next is dito na tayo sa climate control. Of course, kailangan natin pagtatanggalin dito. Meron tayong dito. Ito. Screw. So, isa, dalawa, tatlo. So, kailangan natin pagtatanggalin yan. Okay. Tatlong screw. Yan. Kasi kailangan natin tanggalin yung buong module na to. Okay. Next. Para ma-access lang natin yung pinaglalagyan ng ilaw niya. Okay. Yan. Okay. Yan. Okay. So, after natin matanggal yung tatlong screw na yan, kailangan natin paghugutin yung mga knob niya. Ito. So, kailangan natin pagtatanggalin yan. Yung tatlong yan. Okay. So, tatanggalin natin. Hugot lang naman yan. Dali. Okay. Yan, medyo mahirap. So, papatayin ko muna. Ayan. So, nahugot na yung tatlong knob niya. Ayan o. And, of course, pwede na natin itong, ayan, tatanggalin. So, okay. Oh, dito yung kanyang, tawag dito. Dito yung kanyang mga ilaw. And, tama nga ako. Mali nga yung size siguro na nabili ko. Malalaki kasi ito eh. O, yun o. So, eto medyo maliit. Ay, nako, mali nga. Yan. So, mali itong nabili ko. So, eto, try natin, tanggalin natin. Yan. So, yan nga guys. Mali nga yung nabili ko. So, yung size nito is supposed to be T5 pala. Kaso, yung ibang klaseng, ayan o. Ito yung nabili ko, T3 yung size. So, pero tama siya sa dito sa ating tawag dito sa ating hazard switch. Pero dito sa climate control, T5 yung tawag dito, T5 yung size niya. Okay? So, actually, meron akong nabiling in my previous video, yung mga bombilya na ginamit ko doon is pang T5. Kaso lang, yung socket niya, ito nga, ibang socket to. So, I don't know. Try ko siguro i-modify to. Paglagyan ko ng LED dito. So, try ko lang kung posible na paglalagyan ko siya ng LED bulb dito. Para hindi na ako bumili ulit. Tagal kasi dumating nung shipment. So, I will try na ito na gamitin kong socket. Then, try kong papalitan ng itong halogen na to ng LED. Okay? Ayan, okay guys. So, here's what happened guys. So, sa kaka-pwersa ko na tanggalin tong bulb na to, ayan, nabasag tuloy. So, yun pala, ito, yung connection niya dito, is ito yung paa niya. So, kailangan na natin pala itong pagtatanggalin. Ito. Kasi ito yung paa niya, para mahugot natin yan. So, ito, sandali May isa pa ako dito, hindi nabasag.
Okay, yan guys, kung makikita nyo. Yan. Yan o. So, yung dalawang metal contact dyan, so kailangan lang natin pong tatanggalin yan. And saka natin, mahuhugot tong halogen bulb nya. Okay? So, dito, sandali ito, para matanggal natin yung kanyang, focus ko lang. Yan. Para matanggal natin itong halogen bulb, okay, kailangan na nating tatanggalin to. Yan. Okay. Para mapalitan natin ng LED. Of course, gagawa tayo ng paa ng LED mamaya. Ayan. So, ayan o. Okay. Isa. Ito din. Okay. Yan. Okay. Yan na. So, after natin pwede natin hugutin yan. Okay. Yun. Yan, nahugot na natin. So, yung gagawin natin para magkaroon tayo ng contact sa LED, gagawa rin tayo ng contact dito. Gagawa tayo ng paa ng LED. So, pwede ito na rin yung gamitin natin. Okay. Ayan, okay guys. So, here's what happened. Yung ginawa ko is of course, itong LED natin, nilagyan ko na ng paa. Okay? Para ito yung magiging replacement natin na ilalagay natin dito. Okay? Ilalagay natin dito. So, ito yung halogen. Ayan. So, ito yung LED. Ayan o. Ayan. So, ginawa ko, nilagyan ko na lang ng paa para dito na tayo mag-replace. Okay? And, of course, pinutulan ko lang kasi yung actual na size ng LED is medyo mahaba siya. Ayan, kung makikita nyo, medyo mahaba yan guys. So, pinutol ko lang yung part yan. Ayan, para umigsi lang siya ng konti. Para, ayan, maging kasing size niya na yung ating halogen. So, hindi ko na kailangan bumili. Ayan, nag-modify na lang ako para magamit ko na to. Kasi sayang naman guys na sa dami ng binaklas, tapos isa lang bumbilya lang yung mai-replace ko kasi nga mali yung nabili nating size. Ano? Ito kasi yung nabili natin, masyadong maliit. Yan o. T3 po ito. So, ito, para sa ating climate control is T5. Okay? So, ayan, nag-modify na lang ako para magawa natin ng paraan. Okay? So, of course, ito na lang yung isusuksok natin dito. Yan. Ayan. So, guys, so, nakagawa na tayo ng dalawa. Ayan, o. So, hindi na natin kailangan bumili o umorder pa. So, buti na lang nagawa natin ng paraan. Okay? So, next natin na gagawin, of course, install natin to. And, pero bago yan is, eto. Ito, guys. Tatanggalin ko muna to. Lilinisin natin. Kasi, dito yan gumagapang yung ilaw sa mga plastic na to. So, lilinisin natin, saka natin ipagbabalik yung, of course, yung LED dito. And, test natin. Okay? Okay, yan. So, nilagay na natin yung ating LED. Ayan, itong dalawa. And of course, itong plastic niya. So, of course, bago natin i-assemble lahat-lahat, of course, kailangan muna nating i-test. So, standard protocol na po yan. So, bago tayo magbalik, so, tetestingin muna. Kasi baka hindi gumagana, so, baklas ulit. Diba? So, test muna, then pagka okay, so, doon tayo mag-install balik. Okay? Ayan, so binalik natin yung harness niya and so, syempre test natin kung gumagana ba. Okay, ayan. Ayan, so umilaw. Okay, ayan, kagaya nito. So ito, yung isa umilaw, yung isa hindi. Okay? So meaning, yung problema nito is possible na baligtad yung pagkakalagay nito. Okay? So babaligtarin natin. Okay.
Simple lang naman to guys. Sa pagbaligtad ng polarity nito. Hugutin lang natin siya. Okay. And tatanggalin. Ayan. And twist natin sa kabila lang yan. Okay. Ganyan lang yung pag align ng kanyang polarity. Okay. Yan. So okay. So test natin. Yan. Yan o. Dalawa na yung umiilaw. Okay. So, of course, natest na natin, gumagana na, so, pwede na natin ibalik. Okay, yan guys, so, nibalik na natin yung mga harness niya, and, syempre, i-install na natin ito balik. So, titignan natin mamaya yung magiging itsura nito, okay? Okay, yan guys, so, naibalik na natin, so, medyo inantay ko talaga muna na medyo, dumilim, para mas ma-appreciate natin yung kalalabasan ng ating ginawa, ano. So ayan, naibalik na natin lahat. Ayan, kung makikita nyo. So tignan natin kung ano yung resulta ng ating ginawa. Eto, on natin. Yun, kita nyo yan guys. Ayan o. So dati itong part na to talaga walang ilaw to. So kung meron man, super labo siya. Pero ngayon o, so ayan, takpan ko yung ilaw yan. So, kitang-kita na lahat. Halos makikita mo na kung saan nakaposisyon yung settings ng aircon. And of course, yung mga knob niya. Ayun may mga ilaw na din. So, maganda siya guys. Ayan, gaya niya ng ating cluster gauge. So, yun. Successful yung ating ginawa. And, tignan pa natin dito kung umiilaw ba itong aircon. Ayan. So, halos umiilaw na lahat. Okay. So, maganda siya. So, ayan guys. So, maraming salamat sa panonood. And please don't forget to like again and comment, subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Ayan. Salamat po.